Good morning sa inyong lahat mga ka-Gigi! Good morning mga ka-Gigi! Kamusta kayong lahat? For today's vlog, samahan niyo ako dahil hahatid natin si Ziki sa kanyang daycare. May pasok siya ngayon. Kaya gusto ko ipakita sa inyo para may idea kayo kung paano dito sa ibang bansa kapag merong anak. Ito, sinalang ko na sa oven yung bread ni Ziki. Yan. So, yan siya mga ka-Gigi. Ano siya? Rice piraka or rice cake. Rice bread, ganun. Sobrang favorite ni Ziki yan. Ito ang vitamins ni Ziki, tiki-tiki. Yan. So, kakabukas ko lang ulit nito kasi nakaubos na siya. Sobrang hiyang siya dito sa vitamins na to. Magana siya kumain kesa dun sa Celine. Ayan siya mga ka-Gigi. Ano siya, bread sa gilid, tapos rice, yung pinaka-puti niya. I-oven mo lang siya, ganun. Yan yung favorite ni Ziki. Kada umaga. Yan. So, ginagawa ko, ginugupit ko siya into small pieces para madaling lumamig, tsaka madali niyang makain. Yan si Ziki. Ginawa ko, pagkagising niya, binihisan ko na siya agad ng ganyan para mamaya yung pinaka jumpsuit or yung pinaka overall na lang susuot ko. Ganito yung itsura niya mga ka-Gigi pagka ginupit na. So, para madali niyang makain. Kiyo! Blow? Blow. Hinihipa niya kasi alam niya mainit. Gusto niya rin tong cornflakes mga ka-Gigi. Yan. Pero walang gatas. Gusto niya, plain lang. Ganito lang. Tapos ito mga ka-Gigi, magkakape na ako. Lumamig na yung kape. Sa dami kong ginawa, lumamig na yung kape. So, ito. Naging iced coffee na. Hindi naman talaga ako nagkakape mga ka-Gigi. Kailan lang ako natuto kasi hindi ako makapagkape dahil pasensya na kayo yung pansinin yung mga hugasin dyan sa likod. Hindi talaga ako nagkakape kasi nagpapalpitate ako. So, kailan na lang ako natuto uminom ng kape. Nakahanap ako ng kape na hindi nakakapalpitate at sobrang ganda ng benefits sa katawan. Ang dami mong nakukuhang benefits sa kapeng to. Kung gusto nyo malaman kung ano tong kapeng to, click nyo lang yung yellow basket. Yellow basket. Ano man ako yellow basket. Para yun sa mga, diba, online seller or sa mga influencer. Tapos nag-endorse sila ng product. Sasabihin nila, click nyo lang sa yellow basket dyan sa baba. Check out nyo na sa yellow basket. Ganon karamihan ko nakikita. So, kung gusto nyo malaman kung ano tong kape na to, not sponsored. Hindi, syempre, wala nang mag-sponsor sa amin. Kung gusto nyo malaman, i-share ko sa inyo kung ano tong kape to. Sobrang ganda niya. Ang dami niyang benefits talaga. Tapos, pwede siya sa mga may acid. Kasi meron akong acid reflux. Hindi talaga rin ako nagkakape. Pero itong kape na to mga ka-Gigi, as in super, super ganda. Kaya, comment down below kung gusto nyo malaman kung ano tong mahiwagang kape. Uncle John! Yan mga ka-Gigi, bisa na natin si Ziki nitong kanyang halari or kanyang overall ito. Itong sinusuot ko sa kanya ngayon. Yun yung tawag doon. Overall. Yep. So, nakaano siya sa loob. 2 layer. Bale, naka-pants siya. Alam niya, umiiyak siya, oh. Alam niya kasi dadalhin na siya sa alam niya dadalhin siya sa Paibakoti, or sa daycare, alam niya. Ito na naman tayo sa struggle is real. Uy. Yay! Na-shoot agad. Good job, mama.
Makikita nyo kung paano iiyak si Ziggy, mga ka-Gigi. Pag iniwan natin mamaya sa kanyang daycare. Pawis na ako. Pawis na ako nun. Pag ginawa ko na yun. 1, 2, 3, go! Yay! Good job! The bonnet, don't forget the bonnet. Oh. Malambing. Sobrang lambing itong baby na to. Hindi na pala baby. Malaki na. Mga ka-Gigi, ang weather natin ngayon is -10 or -10 degrees Celsius. Sobrang lamig. Sobrang lamig pero may araw. Tignan nyo, ang ganda. Ayun oh. Ganda. Pakita. Pero pangit yung daan, mga ka-Gigi, kasi madulas. Tapos natunaw na yung mga snow. Kaya ang hirap itulak yung stroller. Mahirap mag-vlog, mga ka-Gigi, malamig. Lamig sa kamay. Para ka nasa loob ng freezer. Grabe, tingnan na naman yung yelo. Kaliwat kanan. Yan. So, medyo malapit na tayo sa daycare ni Ziggy. Iiyak na to pag nakita niya. Ito na, mga ka-Gigi, moment of truth. Andito na tayo sa daycare. Papasok na kami. So, papark muna namin yung stroller dito, mga ka-Gigi. Yan. Sinusundan na ng mga classmate ni Siki. Si Siki. Let's go, Baba. Hey, good job! Burger. So, yun, mga ka-Gigi. Ang sakit na naman ng loob ko kasi si Ziggy, umiyak siya. Tapos, sabi ng teacher na nagbabay na daw sa akin, ganun. Tapos yun, tapos umiyak na siya. Humahabol. Hindi na ako lumingon, mga ka-Gigi. Ganun na lang yung style ko. Para hindi masakit sa loob ko. Hindi na lang ako lumingon. Pero narinig ko pa rin yung iyak niya. Ayun, so ngayon pauwi na ako. Nahatid ko na si Ziggy sa daycare. May squirrel dun, mga ka-Gigi. Oh, ayun oh. Kita nyo? Nagulat ako. Kasi biglang gumapang dito. Biglang sumulpot. Ayun, hindi nyo nakita yung squirrel. Ang cute. Ngayon, mga ka-Gigi, samahan nyo ako kasi meron ako kailangan kuhain sa laboratory. Meron akong kailangan kuhain na parang sample kit. Kasi meron kailangan i-test sa akin na kasi sumasakit yung tiyan ko lately. So, sabi ng doktor, kailangan ko daw magpakuha ng test na yon para ma-check kung meron ako nung bacteria na yon. So, kinakabahan ako. Sana wala. Sana wala akong kahit anong sakit. So, ayun. Papunta na ako dun ngayon. Mga ka-Gigi, tingnan niyo yung ice na yan. Yung snow na yan. Yan yung delikado. Yan yung madulas. Kaya dapat pasugod yung ano mo. Ganyan yung lakad mo. Para hindi ka madulas. Wala kasing pebbles eh. Dapat dito may mga pebbles para hindi madulas. Nilalagyan nila ng pebbles.
Yan mga ka-Gigi, nakauwi na ako. Nakakuha na ako nung sample kit na sinasabi ko sa inyo. Mamaya explain ko sa inyo kung ano yun, kung para saan yun. Ayun, so, ngayon, ang gagawin ko, maglilinis ako ng bahay. Maglilinis ako ng bahay, pero mamaya, siking kasi pang umaga siya. So, ngayon wala akong pasok. Kasi, bukas papasok ko ng umaga. Ngayon wala akong pasok, kaya mamaya, sabay kami susundo kay Ziki para matuwa si Ziki. Dalawa kami ni Kay. Kasi usually, kung hindi ako nagsusundo, si Keng lang yung nagsusundo. Since maaga siya pumasok ngayon, umalis siya siguro mga 5 o'clock ng madaling araw. Ganun kaaga. So, pagka ganon, maaga rin siya uuwi. Kaya yun din yung gusto ko kasi at least maaga niya nasusundo si Ziki. Kasi hindi ako pwede magpang umaga. Kailangan ko mag-sacrifice para mahatid si Ziki, ganun. So, kinukuha kong shift, kinukuha kong schedule sa work is panggabi lang talaga or panghapon, ganun. Pwede lang ako magpang-umaga pag Saturday, Sunday kasi day off yun ni Keng. So, yung day off ni Keng, mga ka-Gigi, naka-fix yun. Monday to Friday, pang-umaga siya. 7 o'clock pasok niya. Minsan mas maaga pa. 7 o'clock hanggang 15 or hanggang 3 p.m. Pero minsan, usually, maaga siya nakaka-uwi. Ayun. Tapos ako, pwede lang ako pumasok kapag naihatid ko na si Ziki. Siyempre, hindi naman ako pwede pumasok ng maaga kasi alangan naman mga alas 5. Dalhin ko na si Ziki sa daycare, diba? Nakakaawa naman. So, yun, mga ka-Gigi, ganun yung setup dito kapag nasa ibang bansa. Yan, mga ka-Gigi. Ito, nakuha ko na yung sample na sinasabi ko sa inyo. Kasi, kahapon, di ko na kayo naisama. Hindi ko na na-vlog, pero nagpunta ako ng doktor. Una, nurse muna. Tapos, nirecommend ako for doctor's check-up. Tapos, kasi, yung nararamdaman ko, mga ka-Gigi, kasi nagkaroon ako ng acid reflux. Tapos, nagagamot ako for more than 1 year na. Pero, parang hindi nawawala. For the past weeks, nararamdaman ko na parang may dull feeling, uncomfortable feeling sa tiyan ko. Tapos nag-heartburn ako. As in talaga yung heartburn ko parang siya, talagang ang tagal mawala. So, hindi ko muna pinansin ganun. So, sabi ko, hindi mo na ako magpapacheck up kasi natatakot rin ako, mga ka-Gigi. Duwag din ako sa mga ganong bagay. So, sabi ko hindi mo. Tas, na-realize ko na kailangan ko magpa-check up para if ever, magamot agad. Kung meron man mali sa akin, ganon, at least magagamot agad, ganon. Tapos yun, sabi, tas pumunta ako hapon ng doktor. Kasama ko si Ziki kasi maaga yung appointment ko, 8:45 ng umaga. Nagpunta akong doktor, tapos chinek yung breathing ko, chinek ng doktor. Ko, inhale, exhale. Pinahiga niya ako, kinapakapan niya yung yung tiyan ko, ganon. Tapos, wala naman daw siyang nakikita na mali or parang emergency na kailangan akong gamutin, ganun. Wala naman daw siya nakikita. Sabi ng doktor, pero tatry natin, kailangan mo mag-test. Kailangan ko daw mag-test ng, for Helicobacter, H. pylori, yung bacteria, ganun. So, kailangan ko daw mag-test noon, tapos pag positive, kailangan ko daw magamot, like, magbibigay siya sa akin ng antibiotics and all. So, kaya kumuha ko ng sample sa laboratory kasi nandun yun dito, malapit lang sa amin. Buti nga malapit lang sa amin. Tapos yun, kumuha na ako. Tapos ito nga yun, meron silang instruction in English. Kasi tinanong ako, sabi ko English na lang para mas maintindihan ko. Ayan, sabi, collecting a stool sample for Helicobacter antigen test. So, yung iniinom ko ngayon, kasi umiinom ako ng gamot everyday bago ako kumain ng breakfast. So, hindi ko daw muna pwede inumin ng 2 weeks bago ako kuha nitong test. So, self-test. So,
pasensya na po, pasintabi po sa mga kumakain, pero ano to, stool sample. So, sabi sa akin nung nurse kanina, lalagay daw yung stool dito. Tapos, syempre, naka-gloves. Tapos nun, ito, parang meron siyang pang-scoop. Isuscoop mo yung stool sa loob. Pasensya na po, hindi ko po gustong maging bastos. Ina-explain ko lang sa inyo. Ayun. Tapos nun, ganun. Tapos, yung andito yung stool. Tapos, papasok mo, ay, meron siya na sticker. Yan, sticker. Tapos, nakalagay dapat yung name mo, yung social security, kung anong date, anong oras, tsaka number mo. Tapos, ididikit mo siya dito, ganun. Tapos, ibabalik mo siya dito sa loob. Tsaka mo ibibigay ulit dun sa laboratory. Ganun dito, mga ka-Gigi. So, ay, ayun, kinakabahan ako kasi hindi ko rin alam kung anong magiging result nito. Pero, at least, malalaman na kung saan nanggagaling yung, yung sakit or, yung heartburn ko. Medyo stress rin kasi ako lately, mga ka-Gigi. Ang dami ko iniisip. Ang dami kong mga, alam niyo yun, syempre hindi ko naman lahat sinasabi. Hindi ko naman sinasabi lahat sa inyo kung ano yung mga pinagdadaanan ko. Pero medyo stress ako lately. Kaya siguro, ewan ko kung may, kasi nabasa ko na may connection yun. Yung, yung parang gut health mo or yung stomach mo sa stress, parang ganon. Pero ang galing, mga ka-Gigi, alam nyo ba na parang 4 days ago, bago ako nagpa-check up sa nurse, sabi ko, nagpray ako, sabi ko, Lord, please, pagalingin mo na ako, ganun. Yun, nagpray ako na sana pagalingin niya ako, na sana wag ako magkasakit. Tapos, alam nyo ba, kinabukasan, nung pagpunta ko dun sa nurse, walk-in lang ako kasi nga gusto ko na ma-check. So, pagpunta ko dun, yung araw na yun, hindi na sumakit. Simula nung araw na yun, hindi na sumakit hanggang sa nagpunta ako ng doktor after 3 days. Hindi na, parang wala na. So, pero nagpunta pa rin ako syempre para ma-double check kung ano man yung, kung ano man meron, kung bakit masakit yung tiyan ko, bakit ako nagkaka-heartburn, ganon. The night before ako magpunta sa doktor, kinabukasan, 'di ba? Yung gabing 'yon, nagpray ako, sabi ko na natatakot ako na sobra akong kinakabahan, ang dami ko iniisip na baka kung ano na yung sakit ko, baka ganito, paano na yung pamilya ko, ganon. Alam niyo yun, mga ka-Gigi, pagka talaga meron kang anxiety and depression, pag meron kang anxiety katulad ko, mahirap talaga kung ano-anong mga naiisip mo. Alam mo yun. Tapos nag-pray ako na sana wag ako mag-isip ng kung ano-ano kasi nahihirapan din ako. Ganon. Kailangan tulungan ko yung sarili ko. Tapos, everyday kasi, mga ka-Gigi, every morning, bago ko bumangon, unang-una kong ginagawa is nagbabasa ako sa phone ko. Meron akong Bible na application. So, nagbabasa ako ng verse everyday, Bible verse everyday pagkagising ko. Tapos, yung kinabukasan, yung mismo check-up ko sa doktor, yung Bible verse nung umagang yun, nung araw na yun, ang nakalagay, do not be anxious about anything. Sabi, parang ganon. Ayan, papakita ko sa inyo yung Bible verse na yun. Pero yun yung tumatak sa isip ko na do not be anxious about anything. So, ibig sabihin, parang kinausap ako ni Lord na huwag ako mag-worry kasi andyan siya para gabayan ako. Alam niyo yun, sobra talagang, mga ka-Gigi, sobra talagang parang sinagot ako ng Diyos sa mga dasal ko na huwag ka mag-worry, huwag daw ako mag-worry kasi nandyan siya, hindi niya ako papabayaan, ganon. Nakaka-touch yung, yung pag naiisip ko yun. Siyempre, gusto ko lang share sa inyo yung moment na yun kasi talagang, talaga ako, na-touch ako. Tapos nun, simula nun yung nagpunta ako ng doktor, yun nga yung sinuggest sa akin, mag-test nga ako nung ganon para sa Helicobacter, para mag-test nga daw ako para malaman namin, para magamot agad, ganon. So yun, mga ka-Gigi, binawalan ako, bawal na daw, wag daw ako mag-coffee. Kailangan daw yung, yung unan ko kapag natutulog is
ano siya, elevated. Kasi ako, mga ka-Gigi, ayoko nang may unan. Ayoko nang mataas yung unan. So, wala akong choice. Kailangan ko i-elevate yung ulo ko kasi para hindi umakyat yung acid sa dito, sa lalamunan ko. So, isa pa yun sa symptoms ko na pag burp ako ng burp, dighay ako ng dighay, tapos, pag nagdidighay ako, gumagaan yung pakiramdam ko, tas minsan naman nahihirapan ako dumighay, tas minsan pag dumidighay ako, umaakyat siya dito, tas nalalasahan ko, pero hindi ko naman sinusuka. Tapos yung bowel movement ko, yung poops ko, yung ihi ko, yung wiwi ko, normal naman lahat. Sabi ko, hindi naman ako constipated, hindi naman ako nagdadiarrhea. So, sabi ng doktor, wala naman daw siya nakikita. Tapos, kinapakapan yung tiyan ko, wala naman daw siya nakita. So, sabi niya, yun, mag-test nga daw ako ng ganun. Itong test na to, mga ka-Gigi, pang second time ko na to gagawin. Kasi, nung last year, ginawa ko rin to. So, nag-negative ako. So, ngayon, gagawin ko ulit. So, sana, pag-pray nyo ako, mga ka-Gigi, na sana wala naman akong sakit. Kasi, syempre, sino ba naman gusto magkasakit? Ayun. Ito, mga ka-Gigi, nakita nyo naman. puro laruan ni Ziki. Tingnan nyo, ayan. Ito yung binili namin sa kanyang ice cream cart. Yan. So, sa mga hindi nakakaalam, ang favorite ni Ziki na laruan ay ice cream. Kaya binili ko siya nito. Binili namin siya nitong mga ice cream na nawala na yung mga cone. Hindi ko alam saan yun nilagay yung mga cone, pero nakalagay yan dyan. Yan. So, meron siyang ice cream cart. Tapos, meron siyang Lego table. Yan. So, puno rin to ng laruan. Oh, tignan nyo, mga ka-Gigi, diba? Tapos yan, magkabila yan na may drawer, lagayan ng Lego. Mahilig din si Ziki sa Lego. Tignan nyo naman, sobrang dami niyang toys. And then, ito yung kanyang ice cream cart. Tapos, binilan din namin siya nitong slide, tas may hagdan dun, tas dito, basketball, tas dun, ito siya, mga ka-Gigi. Pakita ko sa inyo. Ito, 3-in-1 siya. So, ito, merong parang football, basketball, presyo pa dinikit dito. Yun, so, nasira na ni Ziki to. Ano ba yan? Ba't mga sticker? Kaya, dinikitan ni Keng ng tip. So, may basketball, tsaka merong slide. Ayan. So, nakita nyo, puro laruan ni Ziki. Yan na yung dito sa bahay. Sobrang dami ng laruan. Tapos, marami pa siyang laruan doon sa labas. Ayun, mga ka-Gigi. Bale, tinawagan ko si Keng. Pauwi na siya. Sabay naming susundin si Ziki sa daycare. Ayun. Tapos, ayun, hindi na ako nakapaglinis kasi nag-edit ako ng vlogs. So, ako kasi yung nag-edit ng vlogs namin. Ayun, so, eto mga ka-Gigi, kung hindi nyo na itatanong. Sobrang malabo na yung mata ko. Unfortunately, kailangan ko na mag-glasses. So, nagpagawa ako nito siguro last year. Pero, hindi ko siya, sinasuot ko lang siya kapag nagsa-cellphone ako. Lalo na ngayon, parati ko itong susuotin kasi nag-e-edit nga ako ng vlogs. So, sa cellphone lang ako nag-e-edit. Mas sanay ako sa cellphone, mas madali sa akin pag sa cellphone kaysa sa laptop or sa iPad, ganun. So, ito yun, mga ka-Gigi, yan, yung aking glasses. Yan, ganyan itsura niya. So, siya, may grado siya, pero hindi sobrang taas. Saktong grado. Hindi ko alam nakalimutan ko na kung ano yung grado ko. Basta kapag malapit, hindi ko nakikita. Pag malayo, nakikita ko. Pero pag malapit, malabo na yung mata ko. Tas parang nagbo-blurred. Kaya yan, nagpagawa ko ng glasses. Kaya nagpa-check up ako sa ophthalmologist. Tapos yun, chinek yung mata ko. Yan, papakita ko sa inyo. Actually, meron akong meron akong video. Kasi nung time nga na yun, hindi na ako nakakapag-vlog. Pero nagbi-mini vlogs ako. So, hindi ko rin na-upload. So, yan, papakita ko sa inyo. Chinek ako ng ophthalmologist, ng eye doctor. Tapos yan.
but a little bit. Yes, a little bit. And look there to the middle row. What happens now? I can see now. Yeah, but is it better or worst? Better. It's better now. Yes. Meron silang promo na buy one, take one. So, dalawa yung ganito ko. Para if ever masira isa, meron ka pang isa. Pero, pag nasira, pwede mo ipagawa sa kanila. Tas, ganyan yung frame niya, mga ka-Gigi, ganyan. Yan. So, medyo malaki yung frame niya. Ganon yung pinili ko. Kasi, diba, ganon yung uso. Siyempre, sabay tayo sa uso. So, ngayon, mag-prepare na ako. Hindi ko alam kung saan kami magkikita ni Ken. Kung doon na sa daycare ni Ziki o dito sa bahay o basta tawagan natin siya mamaya. Tapos, ang ginaw, ang lamig ng kamay ko mga ka-Gigi. Kasi alam nyo, dito sa bahay namin, sobrang lamig. Pumapasok yung lamig. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may butas. Pero ilang beses na nila chinek. Tapos, in-adjust na rin nila yung heater. Pero wala talagang, grabe, ang lamig pa rin. Sobrang lamig ng kamay ko. Yan mga ka-Gigi, dito na lang daw kami magkikita ni Keng. Pauwi na raw siya, siguro mga 10 minutes kasi nag-fast train siya. Ito, may fast train pauwi dito sa amin. Kaya, mas okay kung yun yung masasakay nyo para mabilis lang. Uwi mo na siya dito, bababa niya yung gamit niya kasi ang bigat na naman daw ng dala niya. Tignan natin kung ano na naman pasalubong niya. Magja-jacket na ako para pagdating niya, aalis na kami para masundo na namin agad si Ziki. Yan mga ka-Gigi, naka-jacket na ako. Hinihintay ko na lang si Keng. Ayun na, ayun na. Sakto. Anong pasalubong niya? Ha? Anong pasalubong niya? Okay. Gloves. Ano nga? Wala ka na? Bonnet. Naghihintay sila, oh. Hintay. Yan. Ito, parang pasalubong. Wala, may pangalawang plastic pa. Wala ko may pangatlo. Ano to? Ano to? Cheese? Cheese, mga ka-Gigi. Anong klaseng cheese, babe? Goat cheese. Goat cheese? Ay, hindi pala. Ano? White cheese. White cheese, yan. 5 piraso. Ano pa? Duck. Ha? Duck confit. Ito, duck. Duck daw. Duck confit. Tapos, ano to? Unboxing. Ranch sauce. Ranch sauce. Tapos yan, pakita mo, buksan mo, babe. Hindi, parang balot yan. Hindi, buksan mo lang to, oh. Pakita Kaya, natin. may balot nga yan. Yung isa ay, ano yan? Brisket. Beef brisket, mga ka-Gigi. Oh, grabe. Smoke yan. Smoked beef brisket. Kita nyo, ang laki, oh. Sana all. Sino may gusto, padala ko sa inyo. Yan mga ka-Gigi, eto na. Susunduin na namin si Ziki. Si Keng yan. Ganda ng weather ngayon. May araw pero malamig. Tapos tingnan nyo yung daan. Mapangit yung daan. Basa. Yan. Yan. Ayun, oh. Dito na kami mga ka-Gigi. Dumaan kami sa kabila. Kasi kanina doon kami dumaan. Ay, doon ako dumaan. Hinatid ko, diba? Ngayon dito. Hala, walang daan. Ngayon dyan sa likod? Oo, dyan. So, first time namin dadaan dito. Ang layo naman. Asan daan? Hindi ko nga alam eh.
Ay, ayun. Sabi ni Elisa, mayroong daan. Ayun yung daycare ni Zeke. Ang lamig, pero ang init. Alam mo yung ganang feeling? Pawis na ako. Babe, Kaya nga. Ano? tagal mo na mag-react. Yan. Kailangan dito mga ka-Gigi, babalik mo ulit yan. Kasi, para hindi makalabas yung mga bata. Ayan. Ano kayong ginagawa nun? Hindi na kayo dito, babe. Ang laro ng sapato. Bakit? Hirap ang dito. Ayun mga ka-Gigi, si Ziki nagwawala, nag-iyak ng iyak kasi kinuha ko na siya and meron siyang pinakita sa akin parang burger na laruan. Tapos may plato, ganun. Parang nagluluto siya pagdating ko. Tapos syempre hindi pwede magdala ng mga toys. Galing, syempre doon sa daycare, diba? Tapos yung binalik ko dun sa teacher niya, ayun, nagwala na. As in, tignan niyo. Ayan. Kawawa. Wow. Ito mga ka-Gigi, nakahanap kami ng shortcut. Wala pa rin siyang tigil kakaiyak mga ka-Gigi. Masama loob niya dun sa burger na ibinalik ko dun sa teacher. Ay, nako, Siki. So, ngayon mga ka-Gigi, sabi ko kay King, maghanap kami ng burger na laruan. Sabi niya, punta raw kami Tokmani, dun daw meron. Kasi, sabi ng teacher ni Ziki, 1 hour and 20 minutes lang daw tulog niya. Kaya feeling namin ni King, kaya ganyan siya kasi hindi maganda yung gising. Bad mood. Kaya ngayon papunta kami ng Tokmani para maghanap ng burger na laruan. Ayan na, okay na sa mga ka-Gigi. Nahimasmasa na siya. Ay, dinosaur. Nagda-dinosaur na. So, magbabas na lang kami. Yan yung bus stop. Papuntang Tokmani. Kasi medyo malayo-layo. Ayaw ni Keng maglakad. Gusto niya mag-bus. Tingnan niyo mga ka-Gigi, oh. Grabe yung snow, no? Diyan nila nilalagay. Yung mga truck, nililinis nila yan. Tapos diyan nila tinatambak sa isang ayan, Ticorella Church. Tapos, naglalakad na kami pa Tokmani. Doon yung Tokmani. Wala, yun. Ayan mga ka-Gigi, nandito kami sa Tokmani. Tokmani. Walang burger. Ito mga ka-Gigi, bumili ng ito Ben. Si Ben mga ka-Gigi. Tsaka si Dexter. Dennis. Dennis pa. Dennis. Hello! Hello ka, Gigi. Gagawa Si silang Ben, pizza. Dati kong roommate. Friend namin, si Ben. Binubuo ko yung leg. Kasi si Ziki si Ken nandun nakikipag-chikahan. Mga copyright tayo mga ka-Gigi, may sound. Ito mga ka-Gigi, yung gawa ni Ben na
Bacon and avocado. Sabay Kain mo, muna sabay naman kami. ako dito. Roommate ko dati. Si Ben yung roommate niya. Sabay kami pumunta ng Finland. Mm. Ano siya, kabatch ko. Tapos, Anong year? Same room kami. 2011. 2011. 2011. Yan mga ka-Gigi. Kain muna kami pizza. Libre lang yan. Libre ni Ben. May free pizza kami dito sa Putes. Last slice, mga ka-Gigi. Yum! Ubus namin, no? Gawa na rin yung ano ni Siki, oh. Hotdog. Shock. Bye, Par. Bye. Thank you. Thank you sa pizza. Sige. So yan mga ka-Gigi, nakauwi na kami ng bahay. Kakauwi lang namin ng bahay. Yun nga, galing kami dun. Biglaan lang kasi papuntang Tokmani. Ay, pauwi. Madadaanan yung Putes kung saan nagtatrabaho yung friend namin, si Ben. So, friend yun ni King ng matagal na panahon na, di ba? So, mga ilang years na. 13 years na. Tapos magka-batch kayo, no? Oo. Roommate ko siya, si Ben. Yung 2007. Kasama ko siya sa bahay 7 months. 2011. Unang bahay namin sa Finland. 2011. Sama kami sa Vanta, Corso. Yun, mag-roommate sila. Tapos, alam niyo mga ka-Gigi, sobrang bait nung tao na yun. Yun talaga yung parang taong hindi nagagalit. Parati lang siya nakangiti, ganun. Kaya, nakikita ko si Ben, natutuwa ako. Pag sinasabi Good ko... vibes lang lagi, no? Sinasabi ko kay King... Positive lang lagi. Sinasabi ko kay King Saka parati... nagsisimba, kahit puyat. Diba? Tsaka ilay mo. Tsaka sinasabi ko kay King parati, nakakatawa si Ben. Parang ang bait-bait. Parang hindi Sobrang nagagalit. bait Tapos, nakita niyo naman, pangiti-ngiti lang siya. Tapos sabi niya nga, nanonood siya ng vlogs namin. Tapos sabi niya, so ko, sige, ano yung last vlog namin? Yung nasa Spain kayo. So, alam niya. Tsaka, alam niya kung ano tawag sa atin, mga ka-Gigi. Ayun, so, mga ka-Gigi, nabusog kami dun sa pizza. So, kung pinapanood to ni Ben, thank you so much, Par. Maraming salamat sa Dalo kayo dito sa bahay, minsan. Monday. Pag day off si Hazel. Oo, kasama ang kids and si Valeria. Si Valeria, yung wife niya. Ayun. So, yun mga ka-Gigi, nabusog kami sa pizza. Ngayon, magpapahinga na kami. Thank you sa inyong lahat. Thank you sa suporta nyo sa amin. Maraming salamat sa panonood ng videos namin. At sa walang sawang pagsubaybay. Kahit medyo maalog yung camera. Medyo maalog yung makuha ko. Next time, i-steady ko na lang. Oo, at ang daming nababasang comment na talagang, solid. Grabe, sobra talagang natatouch kami sa mga comment na nababasa namin. Maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-Gigi. Don't forget to like our Facebook page, Hazel and King, and Ziki's Fans Club. Don't forget to like, share, and subscribe. Like, comment, share, and subscribe. Yan. Kung meron kayong mga request o meron kayong mga tanong, message nyo lang kami sa Facebook page namin or mag-comment kayo sa baba. Comment down below, mga ka-Gigi, kung hanggang saan umabot tong video na to. Kinerd. Okay, mga ka-Gigi. Bye! Good night from the happiest country in the world! Bye! Finland! Finland! Bye, mga ka-Gigi! Mwah, 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 mwah!